Konnichiwa minna, Jonary des. So, sa mga nanonood ng videos ko, nakita niyo yung post ko noong nakaraan, di ba, na nagbenta kami sa recycle shop ng mga gamit na hindi na namin ginagamit. So, nung time na yon si Jason ay nagkalkal nitong stock room. At nakita ko nilabas niya to. Yan. So, story time lang, no? Etong, papel na to, yan. Tawag dito, certificate siya na pumasa ako ng Junkangoshi. So, nung pangatlong try ko kasi, yun na yung last try ko para makapasa ng exam dito sa Japan para sa Kangoshi. Nag-try din ako mag-exam ng Junkangoshi or yung parang practical nurse ata na tinatawag nila yun dito. So, once kasi na mapasa mo yung Junkangoshi, pwede ka ma-extend ng 5 years na contract. So, dun sa 5 years na yun, magkakaroon pa ako uli ng chance para makapag-take ng Seikangoshi kung sakaling hindi ako makakapasa nga, di ba? Kasi last try ko na nga yun, Kumbaga, yun na yung last chance ko sa contract ko as nurse candidate. So actually, sa second try ko pa lang, tinry ko na yung Junkangoshi ng Sagakin. Ang Junkangoshi kasi is, per prefecture siya tinitake. So, may mga blocks siya na, kunwari block 1, 2, 3, 4, 5. Kung saan nakapaloob dun yung prefecture mo, dun ka mag-exam, parang ganun. So, meron din silang mga sinasabi na kung saan yung pinakamahirap na prefecture na exam, and kasama yung Sagakin dun sa pinakamahirap na prefecture. So, yung first try ko ng saga na Junkangoshi na exam, yun yung second take ko naman ng Seikangoshi na exam. And nagkataon din, yun yung time na nag-JLPT entry ako. So, kumbaga, sobrang hati yung oras ko ng pag-aaral kasi nag-aaral din ako ng JLPT. Tapos, iba din kasi yung atake ng exam ng Junkangoshi sa Seikangoshi. Kaya, sobrang divided yung yung aral ko nun. So, ang nangyari nun, pumasa ako ng JLPT entry, pero bumagsak ako ng Junkangoshi ng Sagakin at bumagsak din ako ng Seikangoshi na exam. Which is, yung kulang ko na points ay 19 points na lang ata, parang ganun, sa Seikangoshi. Tapos yung sa Junkan, parang ang kulang ko lang ata doon 9 or 8 points. Parang ganun, yung kulang ko. So, malapit na siya. Kaya sobrang naisip ko na bakit nga ba masyado ko din pinagtuunan ng pansin yung JLPT, pwede naman, hindi naman namin siya kailangan, hindi naman namin kailangan maipasa yung exam na yon. Kumbaga, nasa sa amin lang kung gusto namin mag-take, parang kung gusto namin magkaroon ng certificate, ganun, or mag-gauge namin yung level namin, ganun. So, yun yung sa isa kong pinagsisisihan kasi parang feeling ko, akala ko nung time na yun, kaya ko pagsabay-sabayin, pero hindi pala. Pero, anyway, nakapasa naman ako ng JLPT entry. So, kahit pa paano, may maganda pa rin naman na nangyari. Pero, syempre, yung goal natin, yun yung naibagsak natin. Kaya, sobrang akong nagsisisi doon. Kaya, yung third and last take ko, which is supposed to be, gusto kong mag-take na N2, sinet aside ko na muna. Sabi ko, ayoko nang ulitin yung same mistake. Pero, kinailangan kong mag-take pa rin ng Junkangoshi kasi, yun yung magiging, kumbaga parang magiging backup ko kung sakalang hindi ako makakapasa ng Seikangoshi. So, based nga sa mga naririnig-rinig ko na isa yung Saga Prefecture sa may pinakamahirap na exam, syempre ayoko rin naman i-risk na yung backup ko, hindi pwedeng backup. Alam mo yun? Kaya, ang ginawa ko nun, 2 prefecture ang pinagpasahan ko ng requirements para makapag-take ako ng exam. 3 exams ang tinake ko sa loob ng 1 buwan. Alam ko meron pa akong na-save na picture noon na ginawa ko, pinost ko sa wall ko, na schedule ng exams ko. Ilalagay ko na lang dito yung picture na yun. So, ang unang exam ko noon, actually medyo magkakalapit lang sila ng dates. Tapos, ang unang tinake ko noon ay Junkangoshi na exam. So, 2 Junkan ang nauna, pinakahuli yung Seikan. Kaya sabi ko, napaganda siya in a way, nabatak ka na kasi nakailang exam ka. Kumbaga parang yung mindset mo, parang nasasanay kang magsagot. Na fuel up yung yung drive mo lalo na hindi ka kakabahan pag oras na ng exam, ganyan. Kumbaga parang nandun na yung focus.
nung mga time na yun. Pero, meron din siyang disadvantage kasi parang nung latter part, parang pagod na ako. Alam mo yun, yung parang pagdating ng Seikan, may maibubuga pa ba ako? Parang ganun. Kasi parang, pagod na ako. Kasi nga 2 exam yung tinay ko. Tapos yung isa sa Yamaguchi Prefecture pa. Medyo malayo-layo yung biyahe na yun. Tapos, yung isa nga, yung sa Saga Prefecture, yung dito sa Saga, talagang mahirap talaga. Compared talaga sa Yamaguchi Prefecture. Yung Yamaguchi Prefecture na in-exam ko, pagkatapos ko palang mag-exam, alam ko na napasado na ako. Parang, paano ba? Siguro kasi nga, nasanay ako sa nire-review ko yung sa Saga Prep, na parang mas mahirap. Para makikita mo yung difference nila. Kaya, sabi ko noon, kahit hindi ko na maipasa yung Saga, okay na ako. Kasi yung Yamaguchi, nag-check na ako, nag-self-check na ako. Nakita ko na napasado na ako. Kasi dito sa Japan, right after mo mag-exam, may mga lumalabas na yan ng mga result. Yung mga sinagutan ng mga Tokyo Daigaku, mga ganyan-ganyan. Yun. Kaya makikita mo more or less kung ano yung magiging score mo. At awa ng Diyos, sa 3 in-exams ko na yon, lahat sila naipasa ko. At nung na-receive ko to, ito kasi yung notice, ito yung sa Saga, sa Saga, ito sa Saga to, tapos ito yung sa may Yamaguchi-ken. Nung natanggap ko to, certificate na to na sinasabi na pasado ko, tapos kailangan kong submit ng mga papel para matoro ko yung yung pagiging Junkangoshi ko, ganyan-ganyan. Nalaman ko na rin na pasado na ako ng Seikan. So, nung time na yun, nakaschedule din ako umuwi ng Pilipinas at mas kinailangan ko yung pera. Kaya nung tinanong ko yung tanto ko kung kailangan pa ba talaga tong itoro ko. Kasi may bayad siya and medyo mahal din yung bayad. Parang nasa Goseng, mahigit din yung bayad. So, kung 2 prefecture yung i-register ko, abutin din ako ng 1 lapad. Parang ganun. Which is, yung Seikan naman talaga yung target natin. Hindi ko naman na siya gagamitin as practice, di ba? Pag-practice. Kaya sabi nung tanto ko, kung ayaw mo, okay lang naman na hindi na. Kasi, ang pinaka-importante lang naman na i-register mo is yung Seikan. Kasi yun naman yung gagamitin mo pag mag-work ka na. Sabi niya sa akin. Tapos, parang nung kalaunan, naisip ko, sayang din pala, no? Kasi gusto ko rin na ma-register yung pangalan ko na meron akong, Junkangoshi na title, di ba? Bukod sa Seikangoshi. Kaya ikaw na nandyan sa sitwasyon mo ngayon, alam ko nahihirapan ka, pero wag mo agad susukuan. Kasi ako ilang beses din akong bumagsak, marami din akong mga failures, pero kung mapagsusumikapan mo, for sure makukuha mo yan.